kasakiman ang susunog sa kaluluwa mo. Kaya't hayaan mong paalalahanan kita sa video na ito bago pa mahuli ang lahat. Sa series na ito, tatalakayin natin ang 7 deadly sins ng mas malalim at hindi lang surface level. Hahalukayin natin ito mula psychological, biblical at spiritual. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang deadly sin na greed. Ito ang kasalanang pumapalit sa pwesto ng Diyos dyan sa puso mo. Dahil ang greed ay mas malalim kaysa sa inaakala mo at madalas din itong nagtatago sa salitang ambisyon. At napakaseryoso ng Biblia tungkol dito. Hindi dahil ang pagkakaroon ng ambisyon ay masama, kundi madalas ang ambisyon mo na pala ang ginagawa mong Diyos. Alam mo ba na ang greed o kasakiman ang tanging kasalanan na unti-unting pumapatay sa kaluluwa mo kahit nabubuhay ka pa? Greed is spiritually deadly dahil hindi lang ito basta tungkol sa kasakiman mo, kundi mas sinasamba mo na ang mga makamundong bagay kaysa sa Diyos. Unabahin mo ito. The moment security, status, or money becomes your source of peace, it takes God's throne in your heart. Naunawaan mo ba yan? Sa oras na malulong ka sa yaman ng mundo, pera, status, kasikatan, papuri at babae, diyan mo pinatay ang kaluluwa mo. Dahil wala ka ng ibang nakikita kundi kinang ng salapi at paghahangad ng lapis-lapis. Mabubulag ka ng kasakiman mo at worldly possessions na ang magiging Diyos mo. You are replacing God with worldly possessions. Naunawaan mo ba yan? That's why greed is spiritually deadly because it redirects worship. Hindi na Diyos ang sinasamba mo, sa mga bagay na ng mundo ikaw sumasamba. Sasabihin ko na sa iyo ang realidad bago ka pa mahulog dito. Lakan, ang kasakiman ng tao ay walang kapahingahan, walang satisfaction at walang kabusugan. Gaya ng sinasabi sa Ecclesiastes 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Kung ang pagmamahal mo ay nasa pera at kayamanan ng mundo, hindi ka mapupuno nito. Kahit gaano karami pa ang pera at yaman na makuha mo, palagi itong hindi magiging sapat kahit anong gawin mo. Magiging alipin ka ng pera at kasakiman, aliping walang kapahingahan. Ngunit lalamunin ka pa rin ng lupa, kagaya rin lang kung paano mamatay ang isang mahirap na tao. Naunawaan mo ba yan? Greed has no finish line. Tatandaan mo yan. Kada hangarin mo na makuha ang isang bagay, mananatili ka pa rin gutom. Iyan ay parang modern scam. Napapangakuan ka na kapag nagbayad ka ng ganito, makukuha mo na ang reward. Ngunit pagkatapos mong magbayad, pagbabayarin ka ulit ng panibago hanggang sa hindi na natapos. Ikaw lang ang nauubos sa ginagawa mo. Nahuhulog sa kasakiman ng isang tao dulot sa ilusyon na ginagawa nito sa kanya. Naranasan mo na ba ito? May pera, may bahay, may higaan, at may pagkain ka naman sa mesa. Ngunit pakiramdam mo, kulang na kulang ka pa rin. You may have abundance, yet feel constantly behind. Yan ang sumpa ng kasakiman. Matthew 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Naunawaan mo ba yan?
Ganito yan, kung ang puso mo ay nakatali sa kung ano ang makikita mo sa ibang tao, hindi ka makakaranas ng kapahingahan at kapayapaan kahit pabigyan ka ng Diyos ng labis-labis na kayamanan. Tingnan mo si Solomon, hinayaan ng Diyos na dumami ang ginto at pilak niya kahit malinaw na binalaan siya ng Diyos na wag itong gagawin. At anong nangyari kay Solomon? Naligaw ang puso niya palayo sa Diyos. Kaya kapatid, kahit sinong tao ang magyabang sa'yo dyan, kung gaano kadami ang pera nila kaysa sa'yo, huwag na huwag kang maiinggit dahil ang taong yan ay mamamatay din kung paano ka mamatay. At sa huli, lahat ng ari-arian at kayamanan niya ay iba rin ang magmamay-ari at makikinabang. Ngunit ang kaluluwa niya ay mapapahamak dahil pera ang ginawa niyang Diyos habang siya ay nabubuhay pa. It is not worth it. Gratitude ang magsasalba sa iyo palayo sa kasakiman. Tandaan mo yan. Kung marunong kang magpasalamat sa maliit na bagay, mas magiging masaya ang puso mo kaysa sa mga taong may labis-labis na kayamanan. Tandaan mo, gratitude is not a personality trait. It is a spiritual discipline. Dahil may mga oras na magiging ungrateful ka sa mga blessings na mayroon ka. Kaya't nariyan ang gratitude bilang form of discipline, spiritual discipline. Kailangan mong disiplinahin ang kaluluwa mo na maging grateful sa lahat ng pagkakataon upang hindi mahulog sa kasakiman ang puso mo. 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Dahil ang kasakiman, palihim lang yan napapasukin ng puso mo. Ngunit ang pagiging grateful ang mag-e-expose at magpapalayas sa kasakiman na yan. Tandaan mo yan palagi. Hindi sinabi sa Bible na masama ang maging mayaman. God never condemns wealth. He condemns clinging. Naunawaan mo ba yan? Basahin natin ito. Timothy 6 verse 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Nakita mo ba yung salitang present world pagkatapos ng rich? Patunay yan na hindi panghabang buhay ang kayamanan mo rito, kaya huwag kang magyabang. Hindi sinasabing masama ang maging mayaman, ngunit sinasabi rito, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Kaya't paalala lang, mag-iingat ka sa pagyayabang mo tungkol sa pera at kayamanan mo. Dahil may mga tao dyan na nasa kanila ang puso ng Diyos, na kapag niyabangan mo ang mga taong ito, ang Diyos mismo ang hahatol at didisiplina sa iyo. Iiyak ka talaga ng malala kapag binawi ng Diyos lahat ng binigay niya sa iyo at walang iniwan sa iyo kahit isa. Kaya't sa mga mayayabang dyan, kilalanin nyo muna ang yayabangan nyo. Baka mamaya nasa kanya pala ang pabor ng Diyos. Talo ka dyan. Kahit palagi kong sinasabi sa channel na ito na dapat may ambisyon ka sa buhay, dapat ka pa ring maging maingat dahil hindi lahat ng ambisyon ay pare-pareho. Baka mamaya yung ambisyon mo pala ay kasakiman na. At ganito kung paano yan malalaman.
Ang ambisyon ay mga bagay na magbibigay ng growth sa iyo. Ngunit ang kasakiman ay ang paghahangad ng sobra upang subukang isatisfy ang pakiramdam mo. Ang ambisyon ay ang hangaring mag-build ng something meaningful. Ngunit ang kasakiman ay ang walang habas at walang kapagurang paghahabol sa buhay. Ang ambisyon ay ang hangarin na makapaglingkod ng may purpose. Ngunit ang kasakiman ay ang paghahangad ng lahat para sa kanyang sarili lang. Ambition is future-oriented, but greed is insecurity-driven. Naunawaan mo ba yan? Greed is never satisfied. Practice gratitude or you will always feel behind. Naunawaan ba yan? Kapag hindi ka marunong magpasalamat sa kahit kokonting mayroon ka, palagi kang magkukulang kahit gaano kadami ang ibigay sa'yo ng Diyos. Kahit gaano kakayaman, pakiramdam mo ang dami pa ring kulang. At dyan mo marirealize na hindi nga pala talaga kayang punan ng pera, kasikatan o status ang espasyo dyan sa puso mo hanggang sa mahulog ka sa depression. Pansin mo ba, karamihan ng suicide victims, tingnan mo ang social status nila at ng pamilya nila. Majority dyan, may mga four wheels. Patunay na nakakaangat-angat sila sa buhay. Ngunit bakit ganon? Ang daming nagpapakamatay pa rin kahit ang dami na nilang pera. Anong problema? Akala ko ba na basta mayaman ka, wala ka ng problema? Eh bakit nagpapakamatay? Nakuha mo ang punto. Ituturo ko sa iyo kung ano ang personal kong ginagawa, kung paano i-practice ang gratitude. Alam mo ba na ikaw at ako, pareho tayong makasalanan. Kung Biblia ang pagbabasehan, the wages of sin is death. Kaya hindi natin deserve na mabuhay dito sa mundo. Ang deserve natin ay rekta impyerno kung tutusin. Nasa sinapupunan ka pa lang, deserve mo nang mamatay. At maging ako, lahat tayo. Hindi mo nga deserve yung cellphone na hawak mo habang pinanonood mo itong video na ito. Hindi ko rin deserve na magkaroon ng ganitong channel. Ang deserve natin ay impyerno dahil makasalanan tayo. But here we are. We have a house, a bed, we have clothes, foods, and running water. We are breathing and experiencing life for free because of the grace of God. Mapalad tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon na maranasang mabuhay kahit isang beses lang. Kahit na pagkasilang pa lang natin, deserve na nating masunog sa impyerno. That is called grace. And be grateful dahil kahit hindi mo deserve na huminga ngayon, napakabuti pa rin ng Diyos para bigyan ka ng buhay at kakayahang pumili. So stop being greedy and start teaching yourself with some humility. Pwede mo bang pasalamatan ng Diyos sa comment section at ilahad mo na rin kung gaano siya naging mabuti sa buhay mo. Let's honor and glorify God in the comment section and in our lives. At alalahanin mo palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.